Itong taong ito ay, kumbaga, hindi mo siya mapagsasalita ng mga bagay-bagay kasi lagi lang siya nakatingin. Kung di mo tatanungin, hindi sasagot at nakangiti lang. Marami siyang, ito yun kaya nakita nyo, isang bata na full of love siya. Kaya ganun ang karakter niya at makananay to mapagmahal siya. Eventually, hindi siya nagsasalita sa lahat ng sinasabi niya na pagmamahal. Ano siya? Malambing lang kung lalambing, pero pag nagsalita, andon na. Mapagmasid din tong taong to Kaya minsan, mamimisinterpret siya na masungit. Kasi talaga minamatyagan niya ang mga bagay-bagay. Why? Because siya ay isang March 24. Ang March 24 ay pag hindi mo siya talaga kinausap, rather be, magkakapanisan kayo ng laway. Pero once na makilala mo na siya, naku po, ikaw na ang mauubusan. Ano siya? Mabiro. Pagkatapos, talagang kakausapin ka niyang kakausapin. Pag nag-get together na kayo or nagkakilala na kayo. Pero sa unang tingin, parang makikita mo, sungit naman ito. Pero hindi. Masyado naman itong burgis, pero hindi. Ganon ang kanyang karakter. Strong siya, para siyang ang tatay niya. Alam nyo, silang magkakapatid, napansin ko one in common. Meron silang something in common na pagdating sa batas, mahigpit. Talagang gusto nila ang disiplina at ang gusto nila ay kapayapaan at mabuting resulta. Na nakuha nila siguro ito, namanan nila sa kanilang ama. So kapag sila humawak ng isang sitwasyon o ng isang tiwala ng tao, pinaninindigan nila. Kinakailangan nilang lubos-lubusin. Mag-ingat lang siya kasi ang daming nagtatry na sirain siya. At may isang babae, hindi ko siya kilala, pero nakaupo siya bilang isang mambabatas din. Hindi ko lang alam kung anong porte ng mambabatas ba. Nasa Congress ba siya? Nasa Senate? Hindi naman sinasabi dito ng tarot. Ang sabi lang, pag-ingatan ang isang babae na sa ama siya may galit pero pati mga anak is idinadawit niya at talagang iniimbestigahan niya. Isang babae. At isang lalaki na nakaupo sa trono, maaaring ito'y sundalo or police or something, dyan lang mamimili. Basta ito'y isang lalaki na ito ay super ang galit, pakaingatan, kasi ito yung talagang kahit walang ginagawa is kakalkalin at kakalikalin, mag-iimbestiga at mag-iimbestiga. Pero yun nga, hindi siya nagtatagumpay kasi may emosyon siya. Ayan dalawa sila, etong puti is babae. I mean, maaaring ito ay si Vice President Sara Duterte. At itong isa ay lalaki. It means dahil siyang tinatarot ko, si Sir Paulo to, na pinag-iinitan nitong lalaking ito. Yan lalaki. Isang lalaki na talagang ginagawa niya ang lahat para sirain ang dalawang to. At ito ay dating nasa linya ng militar. Ayun. At isang babae na maaaring ito'y attorney kasi meron siyang hawak na panghukuman at nilalaban daw niya ang kanyang, kaya siya nakapula, ang kanyang galit. So it means may galit itong babaeng to. Ayan, may galit ang babaeng to, inilalaban niya at dalawa silang naggagawa ng proseso para si Binibining Sara Duterte at si Sir Mulong ay maipit ang sagot. Ang tanong, maiipit ba sila o masisira ang kanilang pangalan? Nakabaliktad na tadhana. Etong babaeng ito, atong lalaking ito. Etong babaeng ito, lumabas ulit. Babae at lalaki, may inihahatag sila na papel sa ito ay kumbaga manggagawa ng batas ito. Inihahain nila. Ito po'y nakabaliktad. Kaya mangyayari po ay hindi again magpa-prosper. At hindi ito kahit anong gawin nila ay hindi magtatagumpay. Hindi ko alam kung bakit. Alam niyo kung bakit hindi siya magtatagumpay? Kasi dadaan po ito sa korte pa rin.
At ang may say pa rin ito ay ang pinakamataas na hukom ng Pilipinas. Alam mo, kung ako po dun sa mga nagbibigay ng aligasyon, ito, nakabaliktad. So, ibig sabihin, yung ibinibigay na aligasyon ay sa kanila, kay Paulo at kay Sara, ay maaaring pag-usapan lang, pero ito'y mababasura. Or ito ay mapupunta sa kamatayan ng paglimot. Ibig sabihin, may lalaban at lalaban, hindi man ang dalawa ang lumaban, pero may makakalaban ang mga taong yan na, kumbaga parang savior. Kusang may darating na mga savior para itong magkapatid na ito ay tulungan. Na may pamulat sa mga tao na yung mga ginagawang kaso sa kanila ay mali. Di ko alam, binabasa ko lang. Ayan o, nakita nyo yan? May mga protesta ng mga tao. May mga paglilinaw na gagawain ang mga maglulutangan. Naku po, Diyos ko, may mga lulutang pa na ebidensya na magpapawalang sala sa magkapatid kung ano man ang inyong ibatong kaso. At pagkaingatan ang pagkakaroon ng isang matinding adhikain ng mga taong magkaisa-isa. Ayan po, magkakaroon po ng isang mensahe kung saan nakabaliktad na po ang lalaking ito. Ang lalaking pong ito, ang ibig sabihin po, ito ay simbolo ng kawalang hustisya. Ibig sabihin, makikita, kaya po siya nakadikit sa puno. Ang puno po ay ang pinakamatibay na batas, ang hukom at ang mga tao. Ibig sabihin po nito, may hinihintay lang po si Juan de la Cruz. Pag sinabing Juan de la Cruz, nickname, lang po, using name lang yon, pero it pertains and it's saying na Juan de la Cruz, mga tao, tayo, yan. Ibig sabihin, nagre-represent lang ang pangalang Juan de la Cruz sa mga mamamayan ng masa ng tao. Magkakaroon ng isang maatikabong pagsasama-sama ng mga tao. Wala na itong, anong tawag dito? Wala na itong pinipili. Lahat ay lalabas at lahat ay makikialam. Malapit na po ito. Yung po ang sabi ng tarot. Makikialam, lumabas po kay Sir Ulo. May mga maglalabasan sa karsada ng mga tao, grupo ng mga tao, at mula doon po ay mag-uumpisa ang pagbagsak ng ating gobyerno. Kaya pag-ingatan po yung mga na ipinupukol na negatibo o kaso sa magkapatid. Kasi po, taong bayan na po ang napipikon sa nangyayari. Parang ang lumalabas na sinasabi ng mga taong, ito po sinasabi lang po ng mga taong bayan. Ako po tagabasa lang ng tarot. Interpreter lang po ako ng tarot. Nakita niyo po yan, mundo? Ito ay si Juan de la Cruz, represent people of the Philippines. Nakita niyo yung mundo? Tapos nakita niyo nakahawak ng mga tao? Ibig sabihin po, nawawalan na sila ng kredibilidad na ang ginagawa ng ating gobyerno ay para pa rin sa kay Juan de la Cruz, para pa rin sa atin. Parang nape-personal na po. Kaya yung mundo nakaganon. Parang umiikot na lang ang kaso, ang lahat ng problema sa pamilya na gusto nilang ibagsak ang pamilyang Duterte. At iyon po ikinagagalit ng mga tao. Kaya maghinay-hinay po kayo. Dahil ayon po sa tarot, magdiriwang ang Juan de la Cruz o ang masang Pilipino. May magaganap po na maatikabong paglabas ng mga tao sa karsada. Ito po'y malapit na. At ito po ay, kumbaga, susuportahan na talaga kahit ng militar. Pagbabalik loob po ng mga tao na nasa linya po ito, maaaring ito hindi lang tumarin, kundi ito ay mga kapulisan or ito ay mga kasundaluhan. Magbabalik loob po sila sa, nakabaliktad, hindi po sa politiko, kung hindi sa mamamayang Pilipino. Ibig sabihin, makikisama na sila sa mamamayang Pilipino, hindi po sa politiko. At ito ay kahit hadlangan, ay hindi na po mahadlangan. Kahit sila na po ang magdidesisyon. Ayan, pag-aaklas at pagsasama-sama ng militar, maging pare, maging magkakaisa na po ang mga ito. Mawawala na po yung level of color.
Hindi na darating ang time na wala nang papansin sa kaso na ibabato nyo po. At ang hahanapin na lang ng ibabato nyo doon sa kay Pulong at kay Sara Duterte. Yan po yung nakalagay dito. Ayan po. Kung hindi, ang huhustisyahin na lang ng taong bayan ay matanggal at babalik ang issue sa korupsyon. Naku, talagang ang mga tao po ay sa korupsyon talaga. Korupsyon na talaga ang palalabas nila. At may isang babae, hindi to ang vice president natin ha. Kasi isang babae na pinipilit na talian, inang bayan po to. Hindi po ito pertain kay Sara Duterte o kay Mulong. Ito'y inang bayan na pinipilit na talian o siguro piringan upang wag makita ang katotohanan, braso na itinali upang hindi makagalaw. Subalit, may mga parating na unos sa ating bansa na yun ang magtiritrigel sa inang bayan o sa mga taong nakatira sa bansang ito upang mag-aklas at hingiin ang pagbaba ng ating presidente. Yan po. Yan po ang linaw. Ang inang bayan po ay maiipit sa mga kung ano-anong kagipitan, ekonomiya, maiipit sa lahat ng, maaaring sa gera rin, maiipit sa pamamarang ekonomiya, at sa pamamaraang tuluyang tumaas ang lahat at mawala ng pag-asa ang Pilipino. At maisisingit pa doon ang nakikita na pagmamanipulate na hindi na tungkol sa gobyerno natin, kung paano pabagsakin ang isang pamilya. At doon mapipikon na ang Pilipino at magsasama-sama at maaaring hilingin ang pagbaba ng pinakamataas na namumuno sa kapuluan. Yan po. Yan hindi ako nag-ano. Yan, kita nyo. Nasirang tower. Nakita nyo po ito? Ibig sabihin, Sir Mulong, laban lang po. At tulad ng sinabi ko po, kayo ay susunod sa yabag o yabak or footstep of your father. It's either you or Ma'am Sara Duterte ang tatangkilikin muli ng mga Pilipino. At nakakatuwa po kasi itinutuloy nyo ang legacy ng inyong ama. Kaya lang, ang daming nyo talagang distractor. Gusto nilang i-distract ang lahat ng ginagawa nyo. Wag po. Tuloy-tuloy lang po. At makikilala muli ang Davao na pinaka-peaceful na lugar. Kahit may gumagalaw na mga tao na gusto kayong pabagsakin, wag po kayong susuko. May magandang linaw na matatanggap mula sa kaso ng iyong ama. Hindi ko alam kung ano ito, pero may maganda pong matatanggap mula sa kaso, magandang resulta mula sa kaso ng inyong ama. Hantayin po natin kung ano to kasi nakangiti ang lahat. Mag-ingat po sa pagbibitaw ng mga salita. Hayaan na lang po kung sino man po yung naninira or gumagawa ng kaguluhan or mga salita. Wag na muna pong mag-change ng comment na hindi maganda. Tahimik lang kasi ang universe ang mismong gagalaw para sa inyo. Ayan. Muli at muli, mamahalin kayo ng buong mundo, ang pamilya nyo. Just keep on doing good things po. Dahil meron po ako ditong nakita na kayo ipoproklama o bibigyan kayo ng award kasi may magandang mangyayari sa inyong hinahawakan. Yan. Kaya ko po ito hindi binasa. Alam niyo po kung ano ito. Ibig sabihin po nito, kayo ito, pinipilit nyo ipamulat sa mundong ibabaw na hindi kasalanan or walang kasalanan ang pamilyang Duterte. So, hayaan lang po natin. Kasi ito po
tao magpapatunay na kayo ay malinis at walang problema. Malalampasan nyo po lahat ng obstacle, lahat ng ibinabato sa inyo, questionin kayo financially, basta recorded at alam nyo nang yun naman ang hinahanap sa inyo. Paghandaan nyo dahil kayo po ay mawawala na ang pagdududa ng mga tao sa inyo. Ay itinatago nga ba ang administrasyon? Ito ang mabigat na pahayag ni House Deputy Minority Leader Edgar Erice na nagsabing tila nangangamba umano ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa posibilidad na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028 kaya umano handang isakripisyo ang katotohanan. Ayon kay Erice, ang tinutukoy na katotohanan ay kaugnay ng mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa kaban ng bayan, kabilang ang mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso na umano'y nasayang at hindi napapakinabangan. Dagdag pa ng mambabatas, makikita ito sa anyay kawalan ng malinaw na direksyon sa investigasyon sa mga hinihinalang anomalya sa flood control projects na kasalukuyang tinatalakay sa Senado, partikular na sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. They are so afraid of a Sara presidency that they will sacrifice the truth. Dagdag pa ng kongresista, posibleng ikinababahala ng administrasyon ang posibilidad na may susunod na lider na muling bubusisi sa mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa mga proyektong nagkakahalaga ng bilyong piso. Sa gitna nito, nagbabala rin si Erice sa posibilidad na magamit umano ang usapin ng charter change bilang exit plan ng administrasyon matapos ang 2028. Anong magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila ipoprosecute. Hindi aalamin yung katotohanan at pinagtatakpan ngayon. At ang kinakatakot ko, baka mag-isip sila na to extend themselves to perpetuate into power para hindi managot dito sa mga nangyayaring ito. Kaya nga makita nyo, payag na si Senate President Tito Soto ng pagpapalit ng konstitusyon. And even Congressman Puno is espousing a CONCON. Alam naman natin na hindi na pwede ang CONCON. Bakit? Gagawa ka ng batas. Pagkatapos sa paggagawa mo ng batas, mag-i-elect ka ng mga delegado. Gagawin nila yung proposed constitution, tapos magkakaroon ng plebiscito. So, anong option? Tanda ko lang, sabihin, di na kaya ng CONCON, kaya kailangan CONAS. Pagka CONAS, sinong magpapalit ng konstitusyon? Mga congressman, yung senador. Iginiit ni Erice na mahalagang magpatuloy ang paghahanap ng katotohanan upang mapanagot ang sinumang sangkot sa katiwalian. Kaya nga, mahalaga na tuloy-tuloy yung paghahanap ng katotohanan para maiwasan yung mga consequences ng pagbabaliwala sa katotohanan. Kay Marcos, yung sinasabi dapat mag-alyansa ang Pink at Liberal kay Marcos, yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa Liberals, kiss of death para sa Pink. Dahil sinking ship si Marcos. Hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship nga, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. So, Walang naniniwala na hindi corrupt si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na presidente since the time of his father. Number one, siyempre top-notcher ang tatay niya. Siya salutator yan sa pagnanakaw. so parang lalabas, corrupt din itong Pink. Mawawalan ka ng kredibilidad. Di ba? Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw. Di ba? Salutator yan sa kanyang tatay sa pagnanakaw, sa dami ng ninakaw. Mag-aalyansa ka sa kanya. Tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sinong presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw Di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Di sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos, hindi kayo. Ang ibig sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw na rin. Hindi naman magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Pero kahit na anti-corruption, ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin ng
kung paano manalo sa eleksyon. Ayo. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yun. Yun. So, last na lang po, ano ang mensahe natin sa EDSA generation? Never again. Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga puwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos.